sabihin mo muna sa katabi mo, brother, sister, what are you waiting for now? Ano nga ba hinihintay natin, inaasahan natin kay Lord? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, I am your encourager, not persecutor. I will build you up, and I will not tear you down. I will love you with the love of Jesus, and I will not hate you. Forgive me as I forgive you. In Jesus' name. Amen! Amen! Tingnan mo muna, kumamay ka ng 5 tao. Sabihin mo sa kanya, bless na bless ako sa buhay mo. Yung may katapatan po mula sa ating mga puso. Amen! Praise God! Yan. Tayo lang kayo dyan. Praise God. Sabi na isa Hello, good evening, shalom. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa isang biyaya na naman ng panibagong araw, panibagong kalakasan, panibagong pagpapala na tinanggap namin mula pa kanina sa aming pagising. Hanggang sa ngayon na kami po ay nandirito upang ikay papurihan para nga lang pag-usapan ang iyong mabuting salita, ang iyong pag-ibig, lalo tigit, hallelujah, ang pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Salamat po, O Lord, dahil kasama namin ang banal na Espiritu saan man kami mapunta. Ano man ang aming gawin, isipin, ay minomold mo po kami at patuloy mo kaming pinalalakas, pinalalago sa pamamagitan ng iyong mga banal na pangako. Sa gabing ito, hallelujah, bilang huling Miyerkules ng iyong salita of encountering the light from heaven, thank you, Lord, for enlightening our mind, enlightening our hearts. Thank you for you enable us to see the things, the very deep things of God. Thank you for entrusting us your word, your gospel, your good news, so that we can live on it and we can have it in all our lives. Maraming salamat din po sapagkat hindi mo lamang inallowed na malaman namin ito at maipamuhay. Kundi Lord, bawat isa na nandirito sa room na ito ay pinili mo upang maging witness, hallelujah, ng katotohanan na nagmumula sa iyo. Patuloy kong dinideklara the mighty anointing of the Holy Spirit in our lives at yung katotohanan na nagpapalaya sa bawat bilanggo at sa bawat kasinungalingan ng kaaway. I thank you for all the ministering angels, warring angels, angels on assignment that are always with us. Most of all, Lord, we thank you for your great love and for your unconditional love. To God be all the glory. This we pray in faith in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Praise God. Ilan na dito yung merong bagong buhay? So, sa loob po ng buwan ng Agosto, ang bilis naman ng buwan. Bukas ay Huwebes. Sa susunod ay Biyernes. At walang, tanungin mo yung katabi mo, may pasok ka ba? Ha? Anong hindi napapasok? Praise the Lord. Walang pasok. Walang pasok. Praise God. So, ang nakita po natin sa buhay ni Saul, sa buhay ni Apostle Paul, ay hindi lamang basta conversion, no po? Kasi marami kasing sinasabi na nagbabagong buhay. Okay? Magkaiba po kasi yung nagbabagong buhay sa may bagong buhay. Amen. So, pag nandun ka sa stage ng nagbabagong
in your life kasi nga, nagbabago pa lang ako ng buhay eh. But if you believe in the Word of God, na sinabi ng Panginoong Jesus, na ang ibibigay niya sa iyo ay bagong buhay, may bagong buhay ka. Amen. Sabi sa katabi mo, may bagong buhay tayo. At yung nakita po natin kay Apostle Paul, hindi imposible na magkaroon tayo ng ganong buhay. Amen. Kasi nga galing po yon sa Panginoong Heso Kristo. Si Apostle Paul, nung mabagat niya ang Panginoon, nung masalubong, nung i-encounter siya ng Lord, hindi siya naghintay ng 3 taon para magbago. Amen? Hindi niya hinintay yung PD1, PD2, PD rin. Di ba? Hindi niya yun hinintay. Graduate siya. Meron certificate. Okay? Disciple na siya. Amen. Hindi ho yun ang naging basihan ni Apostle Paul. At ang kanyang encounter is not just a change of thinking or change of life or way of life, but a new life. Amen. Sabihin natin, new life. Kaya ngayong gabi, pag-uusapan natin the impartation of new life in His life. Okay? Sa biyaya at liwanag ng Panginoong Heso Kristo. So, yung pong Acts 22, verses 1 to 16, yung binasa natin kanina, yan po ay yung mga oras at panahon na si Apostle Paul ay pumunta ng Jerusalem. Bumalik siya. Though may sabi ng Spirit ng Diyos, huwag kang pumunta doon, pero nagpumilit siya kasi nga pinaggalaban niya na siya nga pinatay niya yung si Stephen, binigyan niya ng order para mamatay ito. Tapos ngayon, talagang ang gusto niya ay ipakilala yung katotohanan doon sa mga Jews. At inallow din siya dahil ganun yung kanyang devotion. So ito pong ninarrate dito sa Acts 22, chapter ng 22 is Apostle Paul narration nung tinanong na siya ng commander ng officer kung bakit siya ay gustong hatulan ng mga tao nung nandun siya. Okay? So Apostle Paul doesn't have a conversion of life, but totally a new life. Kasi minsan, yung conversion, alam niyo po, or yung may iba't ibang proseso yon. Ano ba yung rectification? Alam mo yung rectification? Gamit na gamit dito yun eh. Pag sinabing rectification, meron kang nakasulat na i-rectify mo lang. O kaya yung repair, ano pag sinabing repair? Merong maayos na sira, inaayos mo lang ulit. Pero ang new life is totally different. Ang new life, wala kang past, wala kang history. New nga eh. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, bago ka pala ngayon. Amen? Bagong ligo, bagong kain, bagong gising. Amen. So sabi ng 2 Corinthians 5:17, di ba? No past, no history, no marks of your old life. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. The old has Nasa na daw po yung luma? Pakiulit po. Teacher Shirley, pakibasa. The old has nawala na. Amen. Kaya minsan, di ba, sinasabi pa natin, hindi, nandun pa ako sa... Baguhin mo lang yung confession mo. Amen. You need to change your language. Sabihin natin, the old has gone and the new is here. Amen. Amen. Paano po kanina lang okay. Then say it again. The old has gone, the new is here. Kaya po ang Diyos palagi merong every new
they are new every morning. May bago araw-araw. So yung tingnan nga muna natin ang Romans 6:4. Ano bang nangyari dun sa old natin? Sige po, kayo po magbasa. We were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Amen. Amen. Ano ibig sabihin nito? Spiritually, sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo, kapag tayo nakipagkaisa sa Kanya, yung daw pong ating dati ay nailibing na rin. Amen? Through the baptism into death, in order that, upang katulad ng Panginoong Hesukristo na that was raised from the dead through the glory of the life, tayo rin daw ay magkaroon ng bagong buhay. Kaya hindi ho tuwing January 1 ang bagong buhay. Amen? Bagong taon lang yun. Pero yung bagong buhay, wala doon. Na kanino? Nasa Panginoong Hesukristo. Kaya sino man ang gusto ng bagong buhay, hindi mo makukuha yan sa paggalit mo. Hindi mo makukuha yan dun sa papenitensya mo, pasakripisyo. Hindi. Na kanino? Nasa Panginoong Hesukristo. And dito po, ano na mangyayari dun sa luma mo? Your old is just a story. Your old is just a testimony. Amen? Amen. But your old life is not here anymore. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, laging bago ako. Hallelujah. So here, the Apostle Paul's story is a story of not just a great change, but a total new life. At pag tiningnan po natin, mula sa isang makapangyarihang officer, siya ay naging isang humble servant of God. Amen. Sabihin natin, I'm a servant of the Lord. Kaya po kung titingnan natin, ano nga ba ang merong impartation na new life na tinanggap ni Apostle Paul sa liwanag ng Panginoong Hesukristo? Number 1, heart matters. Sabi sa katabi mo, mahalaga puso. Sabi ng iba ngayon, di ba sa panahon ngayon, kapatid, hindi na ginagamit ng puso, utak na. Di ba? Yan na yung maririnig mo sa mundo. Wala na daw yung mga puso-puso. Minsan nga hindi na mahalaga ang pag-ibig. Pera na. Sabi mo sa katabi mo, kahit wala akong pera, iibigin kita. Amen? Pero sabi nung isa, masarap din kung may pera. Sa Acts 22, verses 1 to 3. Okay? Ipaki-flash nga anak ang Acts 22 verses 1 to 3. Ito pong verse na ito, hindi ko nababasahin. Pinakilala dito ni Saul kung sino siya. Sabi niya siya ay Jew. At nandun siya sa mga Jew at the time. Na he is born in Tarsus of Cilicia, but brought up in this city. Sa ibang translation, ang sabi ng Acts 22, verse 1, verse 3, I am a Jew, born in Tarsus in Cilicia, but brought up in this city. So, sa ibang translation nakalagay doon, hindi lang siya basta-basta city. At siya ay nag-aral under kanino? Kay Gamaliel. At sino si Gamaliel? Siya yung pinaka-greatest trainer or teacher ng kanilang ancestor. He was thoroughly trained in the law of our ancestors. At ano pa siya? I was just as zealous for God. Ano pag sinabing zealous? Sa Bisaya, nagsilos ba? Nakadami naming
Dami nating mga dito, talaga mga ano yan, mga zealous for God yung mga yan. Amen? Zealous, yung talagang nandun yung passion nila, iniintindi niya talaga yung paglilingkod sa Diyos. Amen? How many of you are zealous for God? Nandun yung heart mo sa ginagawa mo para sa Lord. Hindi lamang basta isip, hindi lamang basta paggalaw, kundi yung puso mo. Kung nasa yung puso mo, nandoon yung paglilingkod mo. Amen? At ganyan po ang attitude ni Apostle Paul. I was just as zealous for God as any of, parang sabi niya, parang katulad nung katabi mo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Kung maikukumpara si Apostle Paul, zealous for God. So, number 1, heart matters. Tingnan po natin ang salita ng Diyos. Ang 2 Corinthians 3:6. Pakibasa po. He has made us competent as ministers of a new covenant, not of the letter but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Okay, ngayon naman, si Apostle Paul, siya ay nag-aral nung kanilang education, nung kanilang law, ancestors' law. Pero dito sa Panginoong Jesus, hindi naman siya nag-theology. Amen. Pero anong meron siya? Sino yung naggawa sa kanya? Ang Panginoong Jesus has made them as competent as minister of a new covenant. Not of men, not of the letter, not by law, but by the Spirit. Amen. The Spirit gives life. Amen. So tayo pong lahat, tayo pala ay talagang pinili din ng Panginoon to minister the gospel. But not, ano pong gusto kong sabihin dito? Yung ating education, hindi mo yan magagamit. Hindi naman sa hindi mo magagamit, pero ang tinitingnan pa rin, ang mahalaga sa Diyos yung puso. Amen. Kasi marami naman po talaga nag-aaral, maraming magagaling, pero magaling lang. Pero yung heart nasaan? Amen. Yung paglilingkod nasaan? Baka mind lang or heart lang. So si Apostle Paul, nung ma-encounter niya, hindi niya hinintay na mag-aral siya kung paano siya nag-aral noong pag-aaral niya sa law nila noon. Right at that moment na tinanggap niya ang Panginoong Hesukristo, nakita niya na hindi yung pinag-aralan niya, even hindi yung kanyang ancestor, kasi sila ay lahi ng mga magagaling. Parang ikaw, lahi kang magaling. Amen. Lahi ng matatalino, lahi ng mga talagang nagre-research ng patungkol sa law. Kaya nga lang, ang nangyari, hindi nila tinanggap yung tunay o yung katotohanan ng patungkol sa Panginoong Hesukristo. Amen? And last week, kung matatandaan natin, di ba, nabanggit ko doon sa preaching that God knows the heart of every person. Minsan, akala mo, yun yung puso niya, pero tingnan mo yung katabi mo. God knows your heart. Minsan, masaya, pero alam ng Lord, mas masaya ka. Amen? Amen. So, yung pong 1 Samuel 16:7, because God is not looking for our physical appearance, but in our heart. At ang sabi ng Ezekiel, anong ibibigay sa'yo? I will give you a new heart. Not a heart of stone, but a heart of flesh. Kaya ngayon, hindi ka na pusong bato, pusong mamon ka na. Huwag naman yung mamon na matampuhin. Okay? Iba po yung matampuhin sa mayroong pusong puso ng Panginoon. So let us learn that the new life, and also, mayroon kang new spirit. Kaya bago na yung espiritu mo. Dati, kung ano-ano espiritu yung hinahanap mo. Amen.
Dati kung ano-anong espiritu yung gusto mong nagmamanifest sa buhay natin. Pero ngayon, yung espiritu na ng Panginoon. Hindi ka na na-awkwardan kapag pinag-uusapan yung patungkol sa Diyos. Noon sabi mo, wala natin pag-usapan yan. Actually, ako ng pangalanan. Pero ano po siya, kilalang ang sabi niya ay mga pastor yun eh, meeting ng mga pastor sa guest speaker. Parang matutunaw ako dito, sabi niya gano'n. Kasi pakiramdam niya, hindi siya karapat-dapat doon sa lugar na yon. Pero sabi mo sa katabi mo, ginawa kang karapat-dapat ng Diyos. Hindi dahil sa mabuti nating gawa, kundi sa mabuting gawa ng Panginoong Heso Kristo. So, also, yung pong pagbabago, yung bagong buhay na biyaya ng Diyos sa atin, ay hindi kabigatan. Amen. Tama po ba? Bakit parang nung ma-born again ako, hindi ako na-burn again na. Parang nasunog ka. Para lagi kang burn out. Parang yun yung hindi, dapat maligaya pag maligaya tayong nagsasabi na ako ay anak ng Diyos. Amen. Nagpapakilala ka na ikaw ay lingkod ng Panginoon. Amen. Kung yung mga, pag may interview ka, sinabi mo na lahat ng maganda patungkol sa'yo, sinulat mo pa sa CV. Diba? Nakalagay doon. Ano yung skills mo? Sabi ng isa, sige, lagay mo lang, di naman nila binabasa yan. Ginawa pa ng yan. Ayun, ChatGPT pa yan, or AI pa yan. Dagdagan mo, hindi naman na nila ma-check. Dati ganyan yung mga payo ko eh. Dagdagan mo na yung reference mo, di na yung tatawagan. Okay? Ang bagong buhay na nasa Panginoon, kapatid, ay hindi po burdensome. So kung parang nabibigatan ka, then ask God or pray to God, Lord, ano yung nagpapabigat sa hindi ho yung word of God ang nagpapabigat sa atin. Hindi ho salita ng Diyos. Maaaring merong gustong idil ang Lord sa'yo na you need to come up into a realization, then aalisin ng Diyos. Amen. You just need only to know that. So the new life is not about to be burdened by the changes kung paano mo i-apply yung Word of God. Hindi ho ganon. At kung paano ka mag-aaral ng, sabi mo, puro lesson kami. 1, 2, lesson 1. Hindi pa nga nagle-lesson pinagde-devotion pa nga lang. Paano na pag nag-lesson pa tayo? Sabi mo sa katabi mo, okay lang yun. Sabi mo, si Apostle Paul nga, hindi nag-aral kasi talagang siya ay meron siyang puso para sa Diyos. Amen? Kung ikaw meron kang puso para sa Diyos, alam mo kapatid, kahit hindi ka mag-aral, maglilingkod ka sa Diyos. Amen? Kahit hindi ka mag-go through with your 1, 2, and 3, nandun yung zelos mo, nandun yung passion mo para sa Panginoon. So, pwede na pong hindi mag-aral. Amen. Sabihin natin, the Word of God is my life. Ano sabi ng Galatians 3:26-27? So in Christ Jesus, you are all children of God through faith, not through works, not through good works, not through offering or tithes. Ayan na naman sila, tithes and offering na naman. So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. For all of you who were baptized in Christ have clothed yourselves with Christ. Amen. Amen. So ito pong mga dating si Apostle Paul na sobra nag-aral, galing sa isang kilala pamilya or sa mataas na katungkulang pamilya, nang ma-encounter niya ang Panginoong Heso Kristo, hindi na niya tiningnan kung ano yung di ba minsan,
Ayaw pa nating i-touch yung position natin para lang mag-humble before God. Immediately, he had the heart for Jesus. At yan po ang nakita ng Diyos kay Apostle Paul, na nakikita ng Diyos sa iyo ngayon. Amen. Yung ating puso. Number 2. Truth matters. Una, puso. Pangalawa, katotohanan. Napakahalaga po ng katotohanan. Ang sabi ng Acts 22, 3 to 5. Ano po ang sabi dyan? So, nagpakilala siya. Tapos, inisa-isa niya yung katotohanan. Anong sinabi niya? I am zealous for God as any of you are today. And pinersecute ko yung mga follower ng way, of this way, hanggang sa kanilang kamatayan. Aarestuin ko, arresting both men and women, at itatapon sa kulungan. Amen? Sino gusto nandun sa kulungan? Okay. Hindi na yung mangyayari sa atin ngayon. Pero kung ano pa man, ganyan po yung ginagawa ni Apostle Paul sa mga nananampalataya noon. And as the high priest and all the council can themselves testify. Humingi pa siya ng sulat para lamang yung dun to their associates in Damascus para dalhin sa mga tao na pwede niyang hulihin as prisoners to Jerusalem at parusahan. Bakit humingi siya ng sulat? Katibayan. Dahil yun yung gusto niyang sabihin na yun yung katotohanan. Yun naman ang totoong ginawa ni Apostle Paul. Kaya lang, nung magkasalubong nga sila sa Damascus, yung katotohanan na akala niya ay totoo, na pinananampalatayaan, ay napalitan ng tunay na katotohanan. May tinatawag bang tunay na katotohanan? Mamaya po makikita natin. Alam niyo po na marami tayong nakasanayang gawin. Tama ba? Pero minsan nakasanayan mo lang yon, pero hindi yon yung katotohanan. Nung isang gabi, may nabasag na baso. Nabagsak ang baso. Basag na basag, durog na durog. Parang EJR lang. Durog na durog. At alam mo yung mind ko, gabi yun mga alas 10. Gising si Danessa kasi nga, basag yung basag na basag. Yung mind ko po nung gabi yun, sabi ko, ano kayang masamang mangyayari? Di ba ganyan tayo nung una? Bakit ganon? Kasi yun yung nakasanayan natin. At yun din yung napapanood natin sa TV. Siguro kapapanood ng Sigabo. Wag na ngang manood ng Sigabong yan. Kasi, wag, minsan naririnig ko na sa tinga ko yung, okay? Kasi nga, ang natutunan natin noon na kapag may mga ganyan, napapanood natin sa drama, pag merong kung ano-anong nalalaglag, pati nga kutsara, tinidor, may darating na babae, darating na lalaki, pagbaliktad, bakla, pag tombo. Ginawan mo na ng sariling kwento. Paano pag sandok ang nahulog? Ang dami po nating naiisip agad. At yun nga kasi yun yung nakalakihan natin, o kaya yun yung narinig natin, mga pamahiin na tumatak na sa puso at isip natin. Amen? Pero hindi pala yun. So, marami po tayong mga pamahiin, tradition, or even culture, or even yung mga nakasanayan lamang sa inyong barangay. Kaya nga, di ba, sa Tondo, bawal ang siga dito, isa lang ang siga doon. O kaya lahat, sigabo. Sigabo na naman. Diba, minsan yun yung akala natin ay yun na yung katotohanan dahil yun yung ating nakalakihan, nakasanayan, or itinuro sa atin ng mga magulong o mga
ninuno natin. Kaya nga yung, di ba, ang dami nating mga saying. Pero alam nyo po, minsan yan pala yung nagko-corrupt, nagde-defile ng body natin. Kaya ang kailangan natin gawin, ngayon na nasa Panginoon tayo, manalangin po tayo to guide us and strengthen us. Amen. To know the truth. Kasi yung kwento po ni Paul, hindi naman siya masama. Actually, hindi masama ang intention ni Paul. Hindi pa masama yan, ha? Pero gusto nang pumatay. Hindi masama. Pero bakit gusto niyang patayin yung mga nananampalataya kay Dawe? Kasi gusto niyang proteksyonan yung kanilang pinananampalatayaan. Gusto niyang i-preserve yung mga tao na hindi mahawa dito sa pananampalataya nila. Kaya nga lang, kung meron bang dapat proteksyonan, yung palang kabila ang dapat ingatan. Amen. Amen. At yan ang pinaunawa sa kanya ng Panginoon. He grew as a zealous for God. Ibig sabihin, iningatan niya yung law, but not yung walang relasyon sa Diyos. Amen. Marami pong ganyan. Kaya ang tawag doon ay religion. Ginagawa mo religiously yung sinasabi nung batas. Pero yung relasyon sa hari, wala. But praise and glory to God. Tayo, may relasyon tayo sa Diyos. Kaya naggagawa mo yung sinasabi niya. Amen. 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 Kaya ganyan po. At kinakailangan, alamin natin kung ano ang katotohanan. We can obey God religiously. Yung bang gusto, yan, pwede. Simba ka lang, uwi. Simba, uwi. Simba, uwi. Diba? O, part-time. Simba part-time sa gabi. Religiously, pwede po natin gawin yun. Pero iba yung kaya mo ginagawa yan. Kasi nga, alam mo yung katotohanan na ito yung tamang buhay. O, ito na yung buhay na meron tayo. We live in the truth. Tingnan niyo po ang verse, John 16. John 16, before that, Ephesians 4:15. Ang sabi doon, 1, 2, 3, instead, Speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. amen. At meron nga bang tunay na katotohanan? Ito, John 16:13. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Yan. Anak, patingin nga ako ng King James Version. Okay. Eto, ang sabi dito sa ibang version. However, ayan, howbeit when He, the Spirit of truth, is come, kung dumating man daw ang katotohanan, i-guide ka niya sa katotohanan, sa buong katotohanan. Yung katotohanan dumating para i-lead ka. Sabi ni katotohanan, halika dito tayo sa katotohanan. Amen. All truth. Sabi dito, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. Amen? For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are to come. Amen. Number 3, humility matters. Alam niyo po, kapag tayo ay may puso na, may bago ka ng puso, tinanggap mo ang katotohanan, ang kasunod niyan, humility. Ang sabi ng Acts 22:6-10. Ito naman po yung scenario na kung saan nag-humble si Saul sa Panginoong Hesukristo. Hindi dahil wala na siyang nakita, kundi doon pa lang na-recognize na niya ang Panginoong Hesukristo. Sabihin natin, humility matters.
Ano ang sabi ng James 4:6? But He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Amen. So mahalaga po yung pagpapakumbaba. Humility. So na-realize po ni Apostle Paul na nagkamali siya. Amen. Na-realize niya na hindi pala yun yung pine-persecute ko, hindi pala siya yung dapat ma-persecute. At inadmit niya po yung kanyang pagkakamaling yon. At nagpasakop siya. Sabihin natin, magpapasakop. Nagpasakop siya sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesu Kristo. Alam niyo ba yung wet clay? Alam niyo ano yung nilalaro nila, Gabriel? Bukod sa slimy. Kasi yung slimy, pag create mo, Play-Doh. Kami putik lang. Tita, can I buy Play-Doh? Play-Doh. Pagka kami nga putik lang na nilagyan ng tubig. Yung mga buhangin. Tapos mga kaganyan-ganyanin. Alam niyo po, pagka yung clay ay, di ba, malambot, di ba? Ibig sabihin, nagsasubmit siya doon sa kanyang maker. Amen. Malambot, nagsasubmit siya doon sa maker. So, let us be like a wet clay na hindi mahirap i-form or i-mold. Sabi ng Diyos, ganito ang daliri mo. Hindi, Lord, gusto ko ganon. Pwede. Magaling pa tayo kay Lord. Amen. Ito ang ilong mo. Hindi, Lord, gusto ko yung ganong ilong, pinorm mo yung... Hindi naman. Bawal ba magpapalit ng ilong? Bakit, Pastora, lagi mo na lang tinitira yung mga ilong? Kasi nga ganyan tayo nilikha ng Diyos. Ano ba naman yung... Sabi sa katabi mo, maganda ilong natin. Iba-iba lang yung hugis niya, pero ang mahalaga, nakakahinga tayo. Amen? Pagyamanin natin kung ano yung binigay ng Diyos, maging maligaya tayo sa mga biyaya ng Panginoon. Amen? Ang Lord naman, di ka bibigyan ng ikakapahamak mo or ikasasama ng buhay mo. Kung ano yung binibigay ng Diyos, sabi ng James 3:17 ba yun? Every good and perfect things comes from above. Sa taas lang manggagaling yung bawat perfect and good things. Palagi galing lamang yan sa Diyos. Amen? So naghumble po siya. Apostle Paul was a sincere man in heart and in devotion, and he is ready to get changed. Or he is ready to adopt the new heart, new mind, new set, or new character na ibibigay ng Diyos sa kanya. Hindi na siya nakikipagtalo pa sa Lord. Pag sinabi ng salita ng Diyos, yes, Lord. Ang tanong, kailangan mo lang ang kailangan mong hanapin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Baka naririnig nyo lang sa sinabi kasi ni Pastora, ano daw. Ayun, baka doon tayo magkamali. Pag sinabi ng tao. Dapat sinabi ng salita ng Diyos. Amen? Ay, paano po yun? Sinabi yung ganito. Aba, teka, tingnan mo muna kung sinasabi talaga ng word. Kaya ngayon maiintindihan nyo, ba't namin kayo tinuturuan mag-devotion? Kasi para ang tiwala nyo, hindi sa tao, kundi sa salita ng Diyos. Para ang pananampalatayaan nyo, hindi sinasabi ng tao yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi maaaring mawala yung tao, maaaring magkahiwa-hiwalay tayo, pero yung salita ng Diyos, sasamahan ka kahit nasaan ka. Amen? Kaya sabi sa katabi mo, read your Bible. Devote a time for the Word of God. Okay? Humility matters. Next is, tapusin na natin to.
5? Hala, ba't 4 pa lang? 100 yan. Okay, faith matters. Alam niyo yan. Number 5. Instruction matters. Mahalaga ang may instruction. Sa buhay natin, pag hindi ka nakakarinig ng instruction mula sa Diyos, magtanong ka kung nandun ka sa totoong Diyos. Bakit parang hindi ko naririnig yung Bakit parang walang instruction ang Lord sa akin? Yung bang ikaw lang ang gumagalaw sa buhay mo. Mahalaga po may instruction galing sa Panginoon. Alam niyo po si Apostle Paul, anong tinanggap niya? Okay, nagkaroon siya ng faith, nag-obey siya. At the same time, pinuntahan siya ni Ananias, naka-receive siya ng instruction. Ano sabi ni Ananias sa kanya? Acts 22 verses, ano yun? Ano ba yan? Okay, from 14. From 14, sabi yan, dinilehan siya ni Ananias. Sabi ni Ananias, the God of our ancestors has chosen you to know His will. Nalalaman ang kalooban ng Diyos. Kaya kung sinasabi, hindi, bahala na si Lord. Bahala na siya kung ano. Hindi, kailangan mong malaman ang kalooban ng Diyos. At yan ay ipinaalam ng Diyos sa atin. Kaya totoo yun. Yung sinasabing, Lord, bahala ka na. Kung sino yung mauna, siya na. For sure, kalooban mo yun. Paano kung walang kumatok? Amen! Tapos, sabi mo, hindi pala. Joke lang. Walang joke. Sa Diyos, kailangan malaman mo yung kanyang mabuting kalooban. Amen? Para maging maligayang buhay. Hindi parang palaging suspense, palaging surprise. Hindi pwedeng ganun palagi. Ang mga surprises ng Diyos sa atin, yung mga something na add-on sa buhay mo. Pero para maipamuhay mo ang kanyang salita, hindi yan sino-surprise. Lord, kung ano yung butterfly. Ayun na. Amen. Halika na. Number 6. Sabi mo instruction. Ay, teka, balikan ko lang yan. You know the will and ang ganda nito. For you to know the will and to walang nakakita. And to see the righteous one. Makikita ba niya? Hindi niya makikita. Wala na si Jesus na na. Pero magpapakilala sa kanya. Ipapaunawa sa kanya kung sino yung righteous one. And may kasunod. And to ay, grabe. Kaya pag wala kang nakikita, pag hindi mo alam ang kalooban ng Diyos, tas hindi mo nakikita yung righteous, tas wala ka pang naririnig, sino kaya ang iyong Panginoon? Kaya ang sabi ng Isaiah, marami ang gumawa ng mga Diyos. May tenga, hindi makarinig. May mata, pero hindi makakita. May bibig, pero hindi ako nga, hinahalikan ko pa lahat. Nakapila kami, sunod-sunod, hahalik. Diba, ginagawa natin lahat yan. Pero bakit parang, Lord, parang laging may kulang kahit tumatawag ka sa kanila. Natirikan mo na lahat ng mga kandila. Labas-masok na tayo doon. Pero ngayon, iba. Iba yung Diyos na pinaglilingkuran mo ngayon. Amen? Isang tawag mo lang, mamaya may sagot sa'yo ang Panginoon. Minsan hindi ka pa tumatawag, may inire-reveal na, anak, ito ang mangyayari sa'yo. Ito yung tatanggapin mo. Ito yung buhay na tatahakin. You will see the righteous one and you will hear words from His mouth. Ibig sabihin, buhay na Diyos ang kakausap sa atin. Buhay na Diyos yung pinaglilingkuran natin.
Ang pangalan niya, at siya ay may pangalan. Pangalan Panginoong Jesus. At hindi lang doon natapos. At sabi pa sa kanya, pinili siya. At ikaw ay magiging witness to all people of what you have seen and heard. Minsan doon tayo tumitigil. Ayaw mong maging witness. Pero may appointment ang Lord sa atin. That's the instruction. And last, number 6, devotion matters. So una, may bago kang puso. Tinanggap mo yung katotohanan. Pag may truth, ihahumble ka ng katotohanan ng Diyos. Magpapakilala sa iyo ang Panginoon. Bubuksan niya kung sino ka talaga, papaunawa niya kung ano ka sa kanyang kamay. And when you have this humility, yung faith, mag-move sa buhay. When you have the faith, yung instruction, gagawin mo. And when you have this instruction, i-devote mo yung buhay mo sa Kanya. Grabe yung naging devotion ni Apostle Paul. Sabi ko nga, Lord, kung kaya ko lang, ganun din yung imagine, hindi na siya bumalik dun sa dati para magpaliwanag sa kanyang mga ninuno. Hindi na siya bumalik dun. Right after, makakita siya, bumalik ang kanyang sightseeing, ang vision niya. Right after, nagpabautismo siya. To declare publicly his faith in Christ. Wala nang dalawa. Hindi, mapapaalam muna ako sa nanay at tatay ko. Tsaka sa mga ninong at ninang ko, baka kasi bawiin yung binyag, yung kandila, magbalik. Sa ulian kami ng. That is, yun yung naging devotion ni Apostle Paul. Right away. At ano pa, hanggang kamatayan. Sabi sa kanya, huwag kang bumalik sa Jerusalem. Kasi baka mamatay siya, baka magkaisahan siya. Pero naging handa siya. Sabi niya, hindi. Pag binasa niyo pa po yung mga succeeding ng Acts 22, doon yung makikita ano yung naging devotion. Sabi niya, hindi. Gusto kong ipakilala sa kanila yung tunay na Diyos. Amen. Alam ko we cannot compare our life to Apostle Paul on how devoted he was. But God wants us to get inspired. Ma-inspired po tayo sa kanilang mga buhay. And tonight, yung move ng Holy Spirit can do more than what you think sa buhay mo. The only thing is you need to open your heart, your mind, your spiritual, because it's more on spiritual. Pag patungkol sa Diyos, hindi pwedeng patungkol sa Diyos, tapos wag tayong maging spiritual. Ano yun? Ibang Diyos yun. Baka nga yun. Hindi kayo spiritual. Alam naman, landlord, mag-pray tayo. Sisingilin ka lang, no? Amen. But when it comes to the Word of God, of course, it is spiritual. Want you to know that from today, when you receive life from Jesus, what kind of life you have? It's a spiritual life. It's not the life of this world anymore. It is the life of Christ. Yung buhay niya, hinayaan niyang masaktan siya, hinayaan niyang mabugbog siya. Dahil may paglalagyan, yung spirito niya, may bagong buhay na pwedeng paglagyan sa katauhan natin. Tayong lahat po ay magsitayo. At sabi mo sa katabi mo, nagpapasalamat ako sa Diyos sa buhay mo. Tayo po as a body of Christ, and Jesus is the head,
Dapat sa atin pa lang mag-matter na yung devotion sa Panginoon. Alam ko minsan sa atin, nagkakasakitan tayo, pero wag dun tumigil. Magpatawaran din tayo. Lalo tigit, wag tumigil sa magpatawaran. Magmahalan tayo. Alam niyo po, ang ganda nung, sabi ko nga kay Pastor doon, na-inspired ako doon nung umattend kami ng mga meeting ng mga pastors. Bakit nga ba, sa dami ng mga denomination, no? Tabi-tabi yung mga room pag nagsa-service. And yet, parang hindi tayo makakakilala. Na-rebuke nga ako ng Lord eh. Sabi ng Holy Spirit, parang tinadarayan ko lagi. Una lagi tayo talagang kukurikin. At napakarami nating instances na, okay, parang si Apostle Paul, Lord, gusto ko kasing ingatan yung pananampalataya ng mga tao ito. Sabi ng Lord, hindi ikaw mag-iingat. Yung katotohanan ng salita ko ang mag-iingat sa kanila. Ang mga pastor kasi takot sa ganun yung baka kung saan kayo mapunta. Baka ibang way na. Kaya minsan, hindi tayo na-allow. Pero yun nga, katulad ng sabi ko sa inyo, pagka talaga una kaming dinidil ng Diyos, kailangan nating matutunan magtiwala dito sa salita ng Diyos. Kasi it's not about us. It's about Jesus Christ. Amen? Kaya congratulations sa lahat ng mga nananampalataya at nananatili sa totoong salita ng Diyos at sumasamba sa isang tunay na Diyos, ang Panginoon Jesucristo.